faith helping others without expecting anything in return. The goal of this podcast is to guide you, helping you overcome life's challenges and struggles. With faith, hope, and courage, we will journey together toward a brighter tomorrow. Life Motivational Podcast. Magandang araw po sa inyo mga kapodcast. Una sa lahat, nais ko munang humingi ng paumanhin sa inyo dahil sa maling announcement ko po sa inyo na dapat noong Wednesday po ako mag-a-upload. Hindi na ako nakapag-upload. Nagkamali po ako ng sabi sa inyo ng next podcast ko po. Kaya bago ako tumungo sa topic natin ngayong araw na ito muna ang final schedule natin sa ating podcast. Tuesday and Sunday po, 7 p.m. ako mag-a-upload. Pero para pang takip po sa wala po akong podcast, gagawa po ako ng YouTube Shorts post. At ito ang schedule po ng YouTube Shorts ko po. Monday, Wednesday, Thursday, Friday at Saturday yung YouTube Shorts ko po. 6:30 po ako mag-a-upload po ng mga YouTube Shorts post ko po. So, dadako na po tayo sa ating topic na pinamagatan ko na papaano natin pangingibabawan at mapagwawagian ang ating mga hamon at pagsubok natin sa ating buhay. Minsan, dumarating po sa ating buhay ang mga matitinding pagsubok. Suliranin natin sa ating buhay na kung saan hindi natin alam kung papaano natin mapapangibabawan at mapagtagumpayan ang mga ito. Kaya nga mga kapodcast, sa abot ng aking makakaya, ituturo ko sa inyo ang mga tips para mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok at mga suliranin natin sa ating buhay. Hango pa rin po ito sa mga itinuro at ipinangaral po sa akin ni Ate Myra, mga kapodcast. Ang unang suliranin natin sa ating buhay ay ito. Paano natin mapagtagumpayan ang ating mga struggles sa ating buhay? Dumarating sa ating buhay na nagkakaroon tayo ng mga struggles natin sa ating buhay na kung saan hindi natin alam ang ating gagawin sa mga pinagdadaanan natin sa ating mga struggles sa ating buhay. Kaya, imbis na pangingibabawan natin ang mga ito, dinidibdib pa natin ang mga struggles natin sa ating buhay. Minsan, sa sobrang bigat na ng mga struggles natin sa ating buhay, may tendency na nagkakaroon tayo ng depression natin sa ating buhay. At ito ang solusyon ng ating mga struggles natin sa ating buhay. Ayon kay Ate Myra, kapag dumarating daw sa punto na dumadaan tayo sa mga mabibigat na struggles natin sa ating buhay, kailangan daw natin na may matibay tayo na paniniwala at paninindigan sa ating Diyos Amang nasa langit. Na kung saan sa bawat struggles natin na pinagdadaanan natin sa ating buhay, nandiyan si Lord para tulungan tayo sa mga struggles natin sa ating buhay. Huwag lang daw tayo mawala ng pag-asa sa ating buhay. Patuloy lang daw tayo na lumapit sa Kanya dahil wala daw tayo ibang kakapitan kundi si Lord lang daw para mapapangibabawan natin ang mga struggles natin sa buhay. At ito naman ang ikalawa. Paano natin mapagtagumpayan ang mga hindrances natin sa ating buhay? Parating sa yugto o journey natin sa ating buhay na nagkakaroon tayo ng mga hindrances natin sa ating buhay o mga balakid natin sa ating buhay na kung saan hindi natin alam kung paano natin malalampasan ang mga balakid natin sa ating buhay. Yan ang isa pa sa mga pinoproblema natin. Ayon kay Ate Myra, ang mga hindrances o mga balakid natin sa ating buhay, yan daw ang mga humahadlang sa mga goals at mga pangarap natin sa ating buhay. Na dapat daw hindi daw tayo magpadala sa mga hindrances o balakid natin sa ating buhay. Once na nagpadala tayo sa mga hindrances o balakid natin sa ating buhay, hindi daw tayo makakausad sa journey natin. Huwag daw natin hayaan ang mga ito na humadlang sa mga gusto natin na marating sa ating buhay. Like, yung mga pangarap natin, yung mga goals natin na gusto natin abutin,
Huwag daw natin hahayaan na yung mga hindrances daw natin ay humahadlang sa atin sa pagtupad ng mga ito. Kaya nga, sabi pa nga ni Ate Myra, huwag daw natin iaalaw na mamumblema tayo dahil dumaranas tayo ng mga problema sa hindrances at sa mga struggles natin sa ating buhay. So, ayun lang, dadako naman tayo sa susunod na topic natin. Paano natin mapagtagumpayan ang ating problema sa ating buhay? Bawat tao ay may kanya-kanyang problema. Tulad ng problema sa pera, sa pamilya, at marami pang ibang mga problema. Ayon kay Ate Myra, hindi daw solusyon ang pag-iyak sa bawat problema na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Dahil marami mga tao na imbis na harapin at solusyonan natin ang bawat problema natin, dinadaan na lang natin ang lahat sa puro iyak. Huwag daw ganon. Dapat daw lakasan daw natin ang mga loob natin sa pagharap natin sa ating mga problema sa ating buhay. Hindi daw solusyon ang pag-iyak sa bawat problema na pinagdadaanan natin. Maghanap daw tayo ng positibong pamamaraan para ma-overcome natin ang mga problema natin sa ating mga buhay. Sa bawat problema daw natin sa ating buhay, nandyan lagi si God para gabayan daw tayo sa mga problema sa ating buhay. Lagi daw natin tatandaan na may nag-iisang Diyos na handa tayo pakinggan sa mga problema natin at suliranin natin sa ating buhay. May isang Diyos na handa tayo tulungan sa mga problema natin sa ating mga buhay. Ayon kay Ate Myra, huwag daw tayo tumigil na magtiwala at manampalataya sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Dahil kapag daw isinuko natin ang ating mga problema at mga suliranin sa ating buhay, hindi daw niya tayo husgahan sa kung ano ang sasabihin natin sa Kanya. Basta ang gagawin daw natin ay wag lang daw tayo tumigil sa pagdarasal sa Kanya. Dahil sa bawat pagdarasal daw natin sa Kanya, gagaan daw ang pakaramdam daw natin sa ating mga buhay. Ang bawat problema na pinagdadaanan natin, lahat-lahat daw yan may solusyon. Wag lang daw tayo maging negatibo sa ating mga buhay. Lagi lang daw tayo kumapit at tumapit kay God sa lahat ng oras. Dapat daw ang bawat problema daw natin ay hindi natin tinatakbuhan ang mga ito. Bagkus, dapat harapin natin ang mga ito para masolusyonan ang bawat problema na kinakaharap natin. So hanggang dito na lamang po ang ating podcast sa araw na ito. Sana may natutunan kayo kahit papaano sa mga itinuro sa akin na mga tips ni Ate Myra na ibinahagi ko rin sa inyo mga kapodcast. Bago ko tapusin itong podcast na ito, nais ko lang iiwanan sa inyo ang huling sinabi sa akin ni Ate Myra. Ang bawat struggles, hindrances, at problems natin ay lahat-lahat daw yan may mga solusyon. Dapat lang daw na maging positibo tayo sa lahat ng oras kung papaano natin pangingibabawan ang lahat ng mga problems, struggles, at hindrances natin sa ating buhay. Normal lang daw sa mga tao ang magkaroon ng ganito. Dapat lang daw maging positive lang tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At higit sa lahat, huwag daw tayo mawala ng pag-asa sa ating Panginoong Hesus na masolusyonan at malagpasan ang lahat ng mga ito. So dito na nagtatapos ang aking podcast. So kung nagustuhan ninyo ang aking mga episode dito sa ating podcast, please don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment kayo dyan sa baba kung ano gusto ninyong topic dito sa ating podcast or may suggestion kayo, comment down below lang kayo mga kapodcast. Maraming salamat.
Abangan, may mga kamag-anak ba kayo na lulong sa bisyo tulad ng alak, yosi, marijuana at shabu? Hindi nyo ba alam kung papaano ninyo sila matutulungan ang mga kamag-anak ninyo na naligaw ng landas dahil sa droga? Ayan ang mga pag-uusapan natin sa susunod na linggo, October 5, 2025, na ang pamagat ng ating topic sa next podcast na papaano natin matutulungan ang mga tao na nalululong sa masasamang bisyo